Hello mga ka-Excel at sa mga business owners natin dyan na gustong magkaroon ng system sa mga business nila para makasave ng time at saka yung effort during recordings ng transactions. So, ang ipapakita ko ngayon is yung upgrade na aking system, yung sales management system. Before is yung transactions natin is ginagawa natin sa mismong sheets. Ngayon ginawan ko ng upgrade. Nagdagdag ako ng mga forms para mas aesthetics at saka mas simple siya gamitin. So, pwede natin siyang gamitin for retails and wholesale businesses para mas effective yung pag-records natin ng mga sales. Mayroon siyang POS, mayroon siyang receiving, mayroon siyang expenses recordings, mayroon siyang payments, mayroon siyang dashboard at saka inventories at saka marami pang iba based from kung ano yung needs nyo sa business nyo. So yung pinakita ko dito is basic lang but pwede natin siyang i-customize. So sige, pakita ko na sa inyo. So hello guys, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano siya gamitin. So first is open lang natin yung folder kung saan sa nakasave. Select lang natin yung file. Pag select natin ang file is mapupunta tayo dito sa username. So lagyan lang natin username admin. Password is 1, 2, 3, 4, 5. Tapos click lang natin yung login. Then mapupunta tayo dito sa pinaka landing page niya. So explain ko lang sa inyo kung anong laman ito. Ang basically ang laman nito is mayroon tayong receiving, mayroon tayong POS. Itong POS is yung gamit natin para sa transactions, para sa sales. Mayroon tayong receiving. Yung receiving is ginagamit natin pag entry ng mga items natin na pinamili natin o yung purchases natin. Dito natin lalagyan kung magkano yung purchase price at saka yung selling price. So ito yung magdidikta ng pricing natin sa sales. Tapos mayroon tayong expenses forms. Dito natin i-entry yung mga expenses natin. Mayroon tayong payment. Itong payment na to is gagamitin natin kasi dito sa POS natin, mayroon tayong mode of payment na cash, credit, or GCash. Tapos yung lahat ng credit na, pag sinelect natin yung credit, lahat ng credit na sales within the customer, mapupunta dito sa records natin. Tapos pag magbabayad na tayo, dito natin siya itatransact for payment. So isi-select lang natin yung pangalan dito. Mag-a-appear na yung credit niya. So dito natin siya babayaran. So aside from that, mayroon din tayong damage. Ang damage, ginawa ko lang siyang additional para at least makita natin kung ano ba yung mga items na madalas ma-damage or kung ano yung mga reasons ng damage na nangyayari sa store natin. So, ito yung mga basic na forms na gagamitin natin. Tapos, may additional forms pa tayo which is yung item master. Yung item master is dito natin ilalagay yung new items. For in case na yung item na yan is wala pa sa data natin, so dito natin siya i-entry. Mayroon din tayong customer. So if kailangan nating ilagay yung customer's name, so dito natin siya ipapasok. Once na napasok na natin, every time na mag-transact tayo sa POS, nandoon na yung masa-select na natin yung customer. Mayroon din tayong vendor or supplier list. Dito natin siya i-entry.
ang gamit nito is para ma-record natin kung saan tayo bumibili. During ng receiving natin, may may field dito ng supplier. So dito natin i-select. Every time na mag-add tayo ng supplier or vendor, mapupunta siya sa records at magiging available na siya dito sa atin. Selection ng supplier. So yun. Mayroon tayong tas kung napapansin nyo, mayroon tayong export dito. Lahat ng mga forms natin is may mga export button. Ang ibig sabihin nito is pag pindot natin yan, lahat ng data ng sales is pwede natin ma-export. So, pero ang catch nito is ma-export mo lang to kung authorized ka na mag-export ng mag-export ng data. Kasi mayroon tayong authorization. Titingnan natin sa authorization. Ito is accessible siya ng admin. So si admin is, halimbawa si admin, pwede niyang i-close yung transaction ng isang user. For example, sa dashboard, pwede niyang hindi ipakita kay visitor. For example, ito, visitor. Pag ginawa ko itong no, ibig sabihin hindi niya ma-access yung dashboard. Itong export data, pag ginawa ko itong no, hindi niya ma-access. So in this case, si admin yung gamit natin. So lahat ng mga authorization, mga reports accessible ni admin. Ilagay natin to sa yes. So i-try muna natin to sa no. Pag pindot natin ang dashboard dito, expected na hindi tayo maka-access kasi naka-no siya. You're not authorized for this transaction. So pag nilagay natin to sa yes, which is accessible naman siya sa admin, so yun, ma-access na natin yung report. Yan. So, ito pala yung dashboard natin. Basic dashboard lang siya. Pwede natin i-request na for additional kung may data tayo na pwedeng idagdag. So, basically, ang nilagay ko lang dito is sa sales. Year-to-date sales. Ito. Then, year-to-date purchases. Tapos, gross profit. Tapos, mayroon tayong expenses. Ang lahat ng to is in thousands. Ibig sabihin, itong 913 ibig sabihin is 913,000. So, ginawa kong thousands para hindi siya, pag masyadong malaki yung number, at least hindi siya masyadong crowded tingnan. So, dito sa left side, mayroon tayong sales. Ito ay monthly sales, makikita natin. Makikita natin dito kung magkano yung cash. Kasi mayroon tayong dalawang types of sales. Yung cash at saka credit. So, ito yung cash natin, yung red, at yung total is yung black. Tapos, mayroon tayong purchases. Mayroon din tayong purchases na cash. If in case, yung mga purchases natin is wala tayong terms sa supplier, so gagamitin natin is cash. And then, mayroon din tayong expenses. Wait. Mayroon din tayong expenses at saka gross profit. Pinagtabi ko tong expenses at saka gross profit kasi directly related sila. Pag mas malaki yung expenses natin versus sa gross profit, ibig sabihin, losing tayo. So, from here, makikita na natin kung may profit ba. Tapos, mayroon ako dito credit saka payment na chart. Ang credit is yung
credit sales natin, tapos yung payment naman is kung magkano yung monthly na nare-receive natin ng bayad. Kasi very important kung credit payment natin kasi although may uh, although may profit tayo kung hindi naman cash yung mga sales natin, like yung credits natin, is masisira yung cash flow. So kaya pinakita ko dito para at least on a monthly basis makikita natin kung ano ba yung performance ng payments natin. In the center, mayroon tayong annual profit, mayroon tayong annual net profit. Ito yung meter kung saan nakalagay yung target natin. Yung target natin is itong nasa yellow. So, itong meter natin is ito yung actual natin na profit. So sa annual target natin, makikita natin kung sana tayo. So, basic lang naman to. Is just indication lang kung ano yung position natin in terms of our target. So, mako-configure natin to. Punta lang tayo sa settings. Ilagay natin yung monthly target. Tapos yung annual target, automatic na yun kasi multiplied lang naman yun ng 12. So, yun. I-fill up lang natin yung monthly target. Then, itong side na to is mayroon tayong profit. So, profit is net profit na to. So, dito natin makikita rise and fall kung may profit ba or lugi ba tayo within that month. Lugi in the sense that mas malaki yung expenses natin over dun sa profit natin. Sa gross profit natin. Tapos mayroon tayong sales at purchase. Sales at purchase, basic lang naman siya. Pinapakita ko lang dito kung magkano yung purchase natin in this month, then magkano yung sales natin this month. So, ngayon ang bahala kung saan nyo gagamitin yun. So, pero basically, dito natin makikita kung ilan yung na bili natin saka ilan yung na sales natin. Tapos dito, meron tayong data summary. Lahat ng mga charts na yan is nandito. So, quick reference lang siya para makita natin kung ano yung data na kailangan natin. So, lahat na yan is nandito na purchase, sales, credit, payment, expenses, damage, cost, gross profit, saka net profit. So, lahat yan is available. As what I've said earlier, lahat ng to is pwede nating i-customize based kung ano yung gusto nyo makita. As long as nandun na yung data, may na-collect na natin yung data, kahit anong chart ang gusto natin, pwede nating i-customize to. So, move on tayo. Aside from dashboard, mayroon tayong pinaka-importante sa lahat is yung inventory natin. All those inventory natin is nandito siya sa mayroon tayong report na inventory. So, dito natin makikita ito mga price, purchase quantity, sold quantity, damage quantity, balance quantity, saka yung inventory value natin. And then, ito yung laman ng reports. So, ibabalikan ko lang yung authorization. Ang authorization, si admin is may access sa authorization. Kung anong inallow ni admin sa mga users, yun yung magiging pwede niyang pasukin na transactions. If gagawin ni admin na no yun, so hindi siya makakapasok sa transaction na yun. So basic lang is when using the admin, i-know lang natin yung mga sa authorization, i-know lang natin lahat ng mga username. Kasi para hindi nila mabago yung authorization. Kasi si admin lang yung makaka-access dito. So, ibig sabihin,
Kung mayroon kayong ibang gagamit ng file na to, bigyan nyo siya ng ah, username at saka password, and then i-restrict mo lang siya kung anong gusto mong transaction na hindi papasok sa kanya. Okay. Then, meron tayong records. Yung records is nandito yung laman ng transactions natin. For example, si forms is ito yung mismong transaction. Dito natin ito-transact yung mga sales natin. Pero si records, yung sales is yung actual na records na kung saan mapupunta yung mga transactions natin. And pati to is kailangan i-authorize ni admin para ma-access. Sales, mayroon tayong purchases, dito lahat. Meron tayong expenses. Meron tayong payments, dito lahat ng payments. Meron tayong damages, dito nakalista. Suppliers, ito yung mga suppliers natin. Item list, ito yung items natin. Meron dito selling price. Ano. Ito is automatic na to. Hindi mo na kailangan fill upan to. If ever mag-receive ka ng items, is automatic siya ma-fill up dito. So, punta tayo sa transactions. So, basically ang pinakauna natin gagawin pag start natin ng system na to is yung receiving. Yung item master. Yung item master, dito natin ipapasok yung items. Item group, mayroon ako ditong sample ng item groups ng retail, retail na convenience store. Ito is pwede nating i-dagdagan or i-delete yung mga laman nito. Then, mayroon tayong item code. Yung item code is automatic na siya mag-generate. Automatic na siya mag-generate. And then, select lang natin yung unit, packs, kilo, dozen. Lahat ng mga units nandito na. Tapos, i-type lang natin yung item description. Make sure lang natin na complete yung description at saka yung mga sizes niya. grams, for example. Ayan. Item type, beauty products. Itong mga item group at saka item type, optional lang siya, pero mas maganda kung ma-categorize mo yung items mo para at least yung data is kompleto. So, pagkatapos yan is i-update. Pagkatapos yan is next mo lang. Then, ma-add na tong item na yun dun sa list natin. So, kung in case may hanapin tayo ng items, dito lang natin i-type. Tapos, enter. Lahat ng items na to is makikita natin dito. So, if in case mag-enter tayo, pwede natin i-search muna. Tapos, i-click lang natin. Tapos, i-edit na lang natin kung ano yun. Okay. So, ito yung dito natin nilalagay yung mga items natin. But of course, kung may additional, mayroon na tayong data, mayroon na tayong data na existing sa atin naka-Excel file, pwede lang natin i-directly upload yon para hindi na natin i-entry dito na isa-isa. So, upload lang natin yung data, then, yun, mayroon ka ng item master. Which is, kung naka-Excel na yung mga data natin, mas mabuti para mabilis na lang tayo. Customer is nandito na, dito natin siya ilalagay. Then, isa sa mga features nito is yung value card. Pwede tayong magbigay ng value card. Yung sa mga ginagamit sa mga supermarket na value card, pwede natin i-apply dito. In case na pwede natin magbenta ng value card, tapos yung mga points niya is maki-credit din sa kanya.
dito lang natin i-transact. Then, of course, pag natapos na tayo sa receiving, itong receiving is ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So, first is, pag may barcode scanner kayo, or para mas mabilis yung transaction, better may barcode scanner. Kasi mura lang naman yung barcode scanner kahit sa Shopee. Kahit anong barcode scanner is pwede gamitin dito. Pa-plug mo lang dito sa computer mo, saka automatic na siya magpe-print siya. And then, so, sa pag-receive, tapat mo lang yung barcode, tapos itapat mo yung item, tapos magdi-display na siya ng barcode. Ngayon, kung yung item na yun is wala pa dun sa inventory mo or hindi siya repeat order, of course, wala pa siya dun sa data mo. So, kailangan mong i-select yung items na yon. For example, ito na item. Tapos, lagyan mo ng quantity. Tapos, purchase price. Halimbawa is 35. Tapos, selling price 40. So, then, pindutin mo lang yung next. Then, pagkatapos mong i-entries lahat ng mga items mo, pinutin mo na to yung post. For example, may 10 items ka na dito. Magdagdag lang ako ng isang item. Pansit canton. Okay, mayroon na tayong item na to. Selling price is 13. Tapos next. Tapos i-post lang natin. Pag pinutan natin yung post, please enter date. Okay, enter lang natin yung kung kailan natin na-purchase yun. Okay. Pinutan natin yung post. Supplier. So, supplier. Pure gold. Then, mode of payment. Pag cash natin yung binili, is select lang natin yung cash. Tapos, DR or OR number. DR is yung delivery receipt or OR, yung OR number. Kung hindi nyo naman kailangan, kung hindi kayo specific, pwede nyo lagyan ng NA. Tapos terms, 0, kung cash. Kung credit naman, alamin mo kung ano yung credit terms mo, kung ilang days yun. So, ilagay mo dito. Kung credit is 30. Or cash is 0. Okay. Then, pindutin mo yung post. Tapos, magpa-pop up siya, items successfully added. So, ibig sabihin, nandun na yung na-save na yung data mo. Then, move on tayo sa expenses. Same pa rin, yung expenses is mayroon tayo ditong category. Kung ano yung category ng expenses mo, for example, salary. Kung may gusto kayo dagdag, i-type mo lang dito. Salary 1. Tapos, pindutin mo lang yung add. Sa case na to, hindi mo na tayo magdadagdag. Salary, tapos pag pindot mo na salary, mayroong subcategory to. Staff salary, owner salary, other salary, or temporary salary. Staff salary. Description. Type mo lang. Store keeper. March 2026. Okay. Tapos quantity 1. Tapos price, sabihin na natin 10,000. Unit is kahit wag nang lagyan ng unit, remarks. Or months, pwede mong lagyan ng months. Remarks is salary. Kahit ano lang, salary, ilagay mong remarks. So, case ito, lagyan ko lang ng salary. And then, add. Okay. And then, next transaction, hanggang sa mabuo na mo na yung makumpleto mo na yung transaction, pwede mo na siyang i-post.
ibig sabihin nitong nandito is nasa draft pa lang siya pero pag pinost mo na siya, yun, masasave na siya sa file at saka mawawala sa dun sa. So, yun, sa yung expenses. Sa payments naman, ah, for example, may nagbayad sa'yo, select mo lang yung pangalan. For example, Carmelo. Select mo lang yung pangalan. Or pwede mong i-type dito kung hindi mo, kung masyado nang marami. Pwede mo siyang i-type. Pero sa akin, i-select ko na lang yung Carmelo. Tapos, sa nakikita natin dito, mayroon siyang tatlong transactions. Mayroon siyang 7, 9, saka 15. So, sa 7 is wala na siyang balance, paid na. Si 9 at saka si 15 yung active. Ngayon, since summary lang to, kung gusto mong tingnan yung details ng transaction na to, pindutin mo lang yung credit details. So, si 1009, ito yung items na kinuha niya. Try natin si 15. Si 15, ito yung items na kinuha niya. Tatlong items. Worth 1,720. Yung paid amount is 0. Balance is 1,720. So, if in case na magbayad tayo ngayon, lagyan natin ng 720. Balance after payment is 1,000. Tapos cash. Tapos cash lang. Wala to si credit ha. Cash lang. GCash or Vcard. O cash. Si cash tapos remarks. Kung ano-anong remarks na lang. Tapos ipindutin mo yung pay. Dito na credit balance. Okay. So, pag na-post mo na siya, is mapupunta na sa dun sa data. Then, mag-automatic deduct na siya. So, sa next mo na transaction is ma-update na siya. Next sa payment is yung damage. Yung damage naman, if in case may items na na-damage, i-click mo lang dito, tapos i-scan mo sa barcode. Tapos, obviously, nandun na siya sa barcode mo kasi ni-receive mo na siya. Pero kung hindi, pwede mo siyang skip yung barcode. Kung hindi siya nag-appear, select mo lang dito. Hanapin mo lang siya dito. O dito sa search. So, pag-click mo yan, click mo lang yan siya. Tapos lagyan mo siya ng quantity. Example 5, 2. Tapos, ano yung reason? Expire, rotten charge. Expire. Pwede natin expire. Remarks. Okay. Tapos, next. So, next item, i-transact ulit hanggang sa okay, hanap ulit tayo ng item. Okay, ito. Click 1. Purchase price. Wala tayong available na purchase size. Lagyan na natin. Okay. Tapos quantity 5. Hindi available yung purchase price kasi wala pa tayong ni-receive na item na to. Pero nandito, yung item na to is nasa item list na pero wala pa tayong transaction sa receiving kaya wala siyang price. So basically, hindi dapat siya mangyari kasi
it means kailangan naka-receive muna yung mga items natin para bago tayo mag-transact ng ah, damage. So since demo lang naman to, so yun, kailangan may mga price na talaga siya kasi basically na nandun na yung item natin, na-receive na natin yung item natin bago tayo mag-transact ng damage. So okay, select lang natin damage type, expire, then next. Pinunod natin pag tingin natin ng next, nandito na. Then i-post na natin. Draft is successfully added. Okay. Ibig sabihin, nandun na yung data. So, basically, yun lang yung mga transaction niya. Ang iba dito is settings. Yun lang yun. Store name, lagyan lang natin. Address. Saka yung monthly. Huwag kalimutan yung monthly target. Tapos, forms. Records. Ito yung mga records. Master data. Ito yung item master, customer, at saka vendor. Accounts, wala pa to. Reports, inventory, at saka dashboard. So yung ganun lang siya kabilis no gamitin. At saka ang maganda dito is secured siya. Tapos sa sinasabi ko na is pwede nating i-customize yung dashboard. Pwede nating mag-display tayo ng kung ano-anong gusto natin dito sa dashboard. Customizable naman siya, so walang problema. So ganun lang no. Ang goal kasi natin dito is matulungan yung mga business owners natin na at least yung data is nandyan na sa harap nila, mabilis na lang mag-decide. Tsaka yung hindi na ganun kahirap no pag yung time kasi natin is a very important, kaya yung mga galaw natin is kailangan yung galaw natin is walang masayang na oras. So kaya in-introduce ko to, in-upgrade ko yung luma ko na system at para at least affordable siya, kayang i-afford ng mga retail business owners natin kasi basically kung pag pumunta tayo sa SAP or SAP or yung mga medyo mahal na mga ERP system, medyo mahal talaga sila. Even yung POS nag-range na ng mga 50,000, which is kung startup pa lang tayo, hindi natin no need na mag-invest tayo sa ganun kalaki. Which is kaya naman siyang i-capture ng ating system, no? Ang maganda lang dito is yung data is available na sa monitor nyo anytime, ma-access. So handy siya, saka madali siyang gamitin. Saka hindi kailangan ng maraming experience para mag-operate. Guaranteed na even mga 2 days o 3 days pa lang na gumagamit. Even yung high school na or elementary lang na gagamit nito is kaya siyang gamitin kasi ito talaga yung goal natin na kaya siyang gamitin, mas madali siyang gamitin. So yun lang, sa mga interested, message lang sa Facebook at saka magpa-book ng demo kasi once na makapag-book kayo ng demo or even hindi kayo magpa-book ng demo, magbibigay ako ng free trial para ma-access yung system at saka mapag-isipan nyo ng buti. Saka kayo magpa-book ng demo. Okay, yun lang. Thank you.